Amen. So, wag na natin patagalin pa. So, welcome po sa ating youth service. Good evening, Impact Makers. And welcome sa ating last installment ng ating series entitled Close to You. Living in Deep Connection with God. So, maging excited tayo sa last series natin this February kasi this Sunday ay mag-series break na tayo para sa ating month of February. Amen? So, sa atin dito, alam ko marami na rin tayong natutunan simula pa lang first week ng February na tinuro sa atin ni Pastor Mark at tinuro din sa atin ni Kuya Ants. And ngayon, tayo ay tuturuan ng Diyos muli at bababaan ulit tayo ng Diyos. Amen? So, lahat tayo gusto magkaroon ng connection sa isang tao o bagay. But, sinasabi sa atin na walang ibang magandang connection kundi sa Diyos. Amen? Dahil si Jesus ang pinakamagandang relationship na papapasukin natin sa buhay natin. Amen? Lahat naman tayo ay relasyon tayo sa Diyos. Amen? Amen. At yes, marami naman dumadating talagang problema minsan sa buhay natin. Minsan, gumagewang-gewang ang ating relationship sa Kanya, di ba? Minsan, naliligaw tayo kung saan tayo napupunta. Minsan, nalalayo tayo sa Panginoon. Minsan, nakakalimutan natin yung relationship natin with the Lord. Amen? But, this doesn't stop you para mawalan ka ng connection sa Kanya. Kasi, mas tumatagal po ang isang relationship at ang isang pagmamahalan kapag maayos ang ating connection sa Kanya. Amen? Naniniwala po ba kayo doon na kapag maayos ang relationship nyo sa family nyo, sa friends nyo, or kung sino man po may karelasyon dito, kapag maayos yung connection nyo sa isa't isa, di ba, mas tumalim yung pagmamahalan nyo. Amen? So, same din sa Panginoon. Na kapag maayos yung connection natin with the Lord, mas lumalalim din yung relationship natin sa Kanya. Amen? Pero, possible pa ba na tumagal ang isang pagmamahalan sa mundong puno ng hiwalayan? Aray ko. Lubakot ko nakatingin sa akin, hindi lang sa ito. Di ba? Possible po ba yun? Kasi alam naman natin pagdating din sa relationship, hindi lang naman siya patungkol sa relationship ng mag-couple. Di ba? Relationship with friends, family, di ba? Parang nagkakaroon ng separate sa lahat ng ganong bagay. Possible po ba? Kasi sa panahon ngayon, ayan, lalo na yung generation po natin ay talagang, di ba? Talagang hindi po maganda. Kasi yung sa panahon po natin ngayon ay normal na po ang live-in. Ayan, lalo na sa mga gatagulat. Di ba? Alam naman po natin yon na normal na lang sa kanila yung live-in dahil kapag nag-live-in ka, parang nilalaro lang yung live-in na yan. Laro yarn. Hindi, di ba? Parang yung generation natin ngayon, 10 years old ka pa lang, may bibi ka na. Di ba? Parang, naunahan mo pa ako. Charet. Joke lang. Di ba? Parang, yung generation natin ngayon, habang tumatagal, mas lumalala, mas hindi nagiging maganda yung nagiging sitwasyon natin. Lalo na sa mga kabataan. Amen? Di ba? Alam niyo po, mas madali ang maghiwalay kapag sila na yung nagkiklik. Nasa panahon na mas madali lang pong magpalit. Di ba? Mas madali kapag sa panahon na nagsawa ka na madali lang magpalit.
Di ba? Sa isang bagay, di ba? Mas madali lang magpalit kapag nagsawa na tayo sa isang bagay, sa isang relasyon. Amen? And the question is, possible pa ba na may forever? Possible. So, ito po yung pag-uusapan natin tonight. At basahin natin ang ating text na matatagpuan po in Jeremiah 31, chapter 3, verse 6. Ayan. Sige po, tayo po tayong lahat bilang paggalang po sa ating salita ng Diyos. Ayan, nakikita nyo naman po yung verse. Ako kasi hindi. Ayan. Sige po, basahin po natin. In verse 3, sabi dyan, God told them, I've never quit loving you and never will. Expect love, and more love. So, ayan. And verse 4, sabi yan, and so now, I'll start over with you and build you up again, dear virgin Israel. You will resume your singing, grabbing your tambourines, and joining the dance. Verse 5, you will go back to your old work of planting vineyards on the Samaritan hillsides and sit back and enjoy the fruit. Oh, how you'll enjoy those harvests. In verse 6, the time's coming when watchmen will call out from hilltops of Ephraim, on your feet, let's go to Zion and go to meet our God. So purihin po ang pagbabasa po ng Diyos sa kanyang salita. Sandali po tayong manalangin. Hallelujah. Lord, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan, sinasamba. Lord, salamat po sa gabi pong ito. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na patuloy mo pong binibigay sa aming buhay. Lord, patuloy na we ask your guidance, we ask your presence, Panginoon, tonight. Lord God, patuloy na mangusap ka po, Panginoon, sa buhay po ng mga kabataang ito, Lord God. Patuloy na magpakaranas ka po, Lord God, sa buhay nila, sa buhay po namin, Panginoon. Patuloy na, Lord, yung pagmamahal mo lamang, Lord God, ang maghari, Panginoon, sa aming pong buhay, Lord God. Lord, patuloy na itago mo po ako, Panginoon, sa iyong pong likuran, Lord God, at patuloy, O Diyos, na ikaw lamang at ang makita, Panginoon, sa gabi pong ito, Lord God. Patuloy na bigyan mo po kami ng katalinuhan, Panginoon, na nagmumula po sa iyo, Lord God. Salamat po, O Diyos. Lord, patuloy na gabayan mo po kami, Panginoon, hanggang sa matapos po itong gawain na ito, Lord God, sa gabi pong ito. Salamat po, sa iyo lamang po namin binabalik ang mayamang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Once again, palakpakan po natin ang Diyos sa gabi pong ito. Sige po, makakaupo na po tayo. So, dito po sa ating verse, ang sabi sa NIRB, in verse 3, sabi po doon, the Lord appeared to us in the past. He said, I have loved you with a love that lasts forever. I have kept on loving you with faithful love. So, ang kagandahan po dito, hindi po tao yung nagsasabi nito, kundi si Lord. Amen? At hindi niya po sinabi ito o sasabihin pa lang, kundi sinabi niya na ito ng matagal na panahon sa kanyang mga anak. Amen? At kanyang mga hinirang. At tandaan po natin, impact makers, na minahal ka na ng Diyos noon pa man. Nasa sinapupunan ka pa lang ng mama mo, mahal ka na ni Lord. Amen po. So tonight, maganda po ang pag-uusapan natin. So join me in our message tonight entitled, Forevermore. Sabihin nyo nga po, Forevermore. Forevermore. How to have a long and lasting love. So tignan po natin yung apat na bagay, apat na katangian
katangian ng pag-ibig na tumatagal. Excited na po ba? Amen. So, number 1, in verse 4, sabi po yan, and so now, I'll start over with you and build you up again, dear virgin Israel. So, how to have a long and lasting love? Unang-una, it must be restorative. Kayo nga po, restorative. Amen. So, mahirap mag-reveal ng mga bagay na nasira na. Amen. Mahirap ayusin ang isang bagay na nasira na. So, ilang bagay na ba ang hindi mo mabuo? Di ba? Kapag may isang bagay na nasira sa'yo, or halimbawa, gadgets, di ba? Pag nasira yan, parang ipipilit mo pa talagang buuin yung cellphone na yun, eh. Di ba? So, mahirap siya. Hindi mo alam kung paano ito bubuuin, kasi kailangan mo yun, eh. Di ba? Kailangan mo yun. So, nag-iisip ka talaga kung paano siya bubuuin. Amen? Ilang bagay na ang hindi mo mabuo dahil hindi mo kaya. Amen? Ilang bagay na bang hindi mo mabuo kasi hindi mo kaya. Pero, sinasabi dito, yung Bookmakers, ang kagandahan, si Lord, kaya itong rebuild. Amen? Kaya itong i-rebuild ng Diyos. So, a long and lasting love must be restorative. Dapat, ito ay nag-aayos at nagbubuo. Amen? Why? Kasi ang concern kasi dito ay hindi kung sino yung nanakit at sino yung nasaktan. Dahil pagdating sa pagmamahalan, may nakakasakit at may nasasaktan. Aray ko talaga. Kasi, sino dito nagmahal na? Di ba nasaktan kayo? Di ba? Ang sakit-sakit talaga yan pag nasasaktan. Hindi po. Di ba po? May nakakasakit at may nasasaktan pagdating sa pagmamahalan. Kaya, ang totoong issue dito na kapag nagka-problema at nagkalamat po ang isang relasyon, may magre-restore ba? Di ba? Kayo ba nagkaroon kayo, yung iba dito, alam kong may before. Alam kong may, meron yan, malamang. Before, di ba, parang pinipilit nyo talagang i-push yung relationship nyo kahit talagang Bakit? Siyempre, mahal nyo isa't isa. Di ba? Mahal nyo yung isa't isa. At, siyempre, may mga tao din na parang ipipilit talaga yung pagmamahalan kahit mali na. Di ba? Sa isang relationship, pag hindi ba kayo okay, aayusin nyo ba? I-restore nyo ba yung love na nawala sa inyo? Amen? May magre-restore ba? So, kung handa kang magpa-restore yung dalawa, di ba? Kung ayaw magpa-restore, edi condolence. Condolence. Wag na tayong umasa, guys. Sasaktan lang tayo talaga. Amen po? So, kung gustong i-restore yung isang relationship, edi, congrats. Congrats, di ba? Kasi, ayun na, nabibiyok na. Kasi di ba, wala pong relationship na hindi nagka-conflict. Wala, bes. Walang relationship na hindi nagka-conflict. Lahat ng relationship may conflict. Kaya, nabubuo ang isang relasyon kasi may handa kasing magpa-restore. At handang magpa-restore, di ba? Nagiging maayos kasi yung relationship kapag dalawa kayong nagpapa-restore. Amen?
Kaya kung gusto po nating maranasan itong long and lasting love, dapat ito ay restorative. Amen? Lahat tayo may kanya-kanya pong, may iba't ibang relationship. At lahat tayo, may panahon na tayo ay nasasaktan. May panahon po tayo ang nakakasakit. Ang tanong, are you willing to restore that love? Ay, amen kayo dyan, ha? Rinig ni Lord. Amen. Kasi, the moment po na nasasaktan tayo, willing ka bang maayos at magpaayos? Amen. Willing ba tayo hindi lang naman siya patungkol po sa mag-couple, patungkol din siya sa friends natin na nasira, sa family natin na nasira, di ba? So, hindi lang siya about sa couple lang. Pero kung may couple kayo, syempre, pwede niyong gamitin yon. Amen. Willing ba tayo magpa-restore kapag tayo ay nasasaktan? Willing ba tayong ayusin yung relationship na nasira sa atin, sa pamilya natin, sa friends natin, sa ka-relationship natin, o kung sino man yung ka-relationship mo na nasira? Amen? Impact makers, a love that restorative will last. So now, kapag may nakasakit sa iyo ngayon at gusto mo nang masira, hindi mo na siya kailangang ayusin. But, kung gusto mo pang maayos yung relationship mo, wag na tayo magpabebe. Diba? Ayusin na natin to. Diba? Ipa-restore na natin to. I-restore mo na yan kung kaya mo i-restore. Ayusin mo na yan kung kaya mong ayusin. Amen po. Kasi hindi po sa lahat ng panahon may restoration. Why? Kasi habang tumatagal po, pahirap na pahirap yung i-restore mo. Although pwede pa naman. Amen. Nandiyan pa po ba tayo? Amen. Kayo manigaw. Amen. So balik tayo dahil habang tumatagal po, pahirap ng pahirap i-restore. Although pwede pa naman, pero paano kung huli na ang lahat? Oo, huli na ang lahat. Amen po. Kaya pa bang i-restore yon? Kaya pa bang balikan yon? Hindi naman ba? Uy. Diba? So hanggat maaari, yung love na nawala sa atin ay i-restore natin. Especially pagdating sa Panginoon. Amen po. Pag nawawala na yung love, ipa-restore natin kay Lord. Nare-restore mo nga yung love sa mga tao eh. What more pa kaya kay Lord? Amen? Ipa-restore natin kay Lord. Kasi baka mamaya huli na rin ang lahat. Diba? Huli na rin ang lahat. Amen. Wag po natin sayangin yung pagkakataon. Ipa-restore po natin, i-restore natin yung love na nawala sa atin. Amen. Be restorative impact makers. And pangalawa, in verse 4b, sabi dyan, I will build you up again, nation of Israel. You will be revealed. Once again, you will use your tambourines to celebrate. You will go out and dance with joy. So, how to have a long and lasting love? Una, be restorative. Pangalawa, it must be celebrative. Sabihin nyo nga po, celebrative. Amen. So, a love that celebrative will last. Amen? So, para kay Lord, hindi maganda ang isang relasyon na puro kalungkutan lang. Amen? Kasi walang tumatagal na relasyon kapag puro cry lang. Diba? Wag puro iyakan lang. Kung may panahon ng kalungkutan, impact makers, dapat may panahon ng kasiyahan. Amen? Kung gusto natin tumagal ang isang relasyon,
Di ba? Hindi pwedeng lagi na lang tayong KJ. Chicken Joy? Ay. Nagugutom na. Amen? So, sa panahon ng kalukutan, dapat may panahon din ng kasiyahan pagdating sa isang relasyon. Amen? Kasi dito mas tumitibay, mas tumatagal ang isang relasyon kapag may kasiyahan. Amen? Kaya patuloy pa din tayo doon, patuloy pa rin tayo sa relationship natin kay Lord. Masaya tayo kay Lord, amen? Amen. Masaya yung relationship natin with the Lord. Enjoy tayo sa ating pananampalataya. Amen? Kasi, kaya tumatagal ang isang relasyon kasi may kasiyahan pa. Huwag kayong umiyak. Masaya nga, diba? Masaya. Amen? So, lahat ng bagay na lahat ng bagay na hindi ka masaya, hindi naman siya agad-agad mawawala. Diba? Kapag nawala yung isang bagay na kinasasaya mo, tapos nawala siya, lungkot na, lumbay na. Diba? Kapag nawala yung taong mahal mo, diba? Malulungkot ka talaga. So, hindi naman siya agad-agad mawawala. Pero, maniwala tayo, unti-unti itong mawawala. Hindi man agad-agad, pero maniwala tayo, unti-unti itong mawawala. Amen? Gusto ni Lord, impact makers, na ang relationship natin sa Kanya ay masaya. Amen? Masaya ba tayo sa Diyos? Amen? Gusto ng Diyos na masaya yung relationship natin sa Kanya. Hindi naman sobrang bungis-ngis, hindi naman sobrang saya. Pero may saya kasi deep inside talagang nagagalak tayo dahil may relasyon po tayo sa Diyos. Kasi mahalata naman po natin sa taong masaya, excited sa kanyang ginagawa. Amen. So, if you want a love that lasts, lagyan mo ng kasiyahan yung buhay mo. Lagyan mo ng ngiti yung mga labi mo muli. Di ba? Ibalik mo yung ngiti na dating meron ka. Di ba? Amen. Pasayahin mo muli yung relationship na meron ka with the Lord. Alam ko yung bawat isa parang nagkakaroon ng sobrang pag-busy sa mga bagay-bagay at nakakalimutan na natin yung relationship natin with the Lord. So this time, ibalik natin yung love, yung joy na meron tayo sa ating Panginoon. Amen? Again, impact makers, halata sa mga taong masaya, excited sa kanyang ginagawa. At ibabalik natin yung mga ngiti na nawala sa atin. Yung rejoice ay nandun pa din. Amen? Hindi naman po masama na i-celebrate natin yung relationship na meron tayo. Again, packmakers, hindi lang naman siya patungkol sa mag-couple. Di ba sa mag-couple, parang sineselebrate yung mansary, anniversary, di ba? Weeksary. Bayan, weeksary. Di ba? Sineselebrate nila. So, wala namang masama mag-celebrate. Tama? Wala namang masama mag-celebrate. Sa family, di ba? Kapag gusto nyo mag-celebrate, gusto nyo lumabas, sa friendship nyo, di ba? Sineselebrate nyo yung friendsary nyo, di ba? Wala pong masamang mag-celebrate. Hindi ko naman po sinasabing kailangan ng magarbo na
kailangan lagi kayong lumalabas, lagi kayong kumakain, lagi kayong namamasyal kung saan-saan. Amen? So, celebrate with your family. Na hindi mo naman pwedeng gumastos, di ba? Pwede rin namang bumili kung ano yung gusto nyong bilhin, di ba? Basta nagsa-celebrate kayo sa buhay nyo. Amen? Nagsa-celebrate nyo yung relationship nyo with family, with friends, with relatives. Amen? Again, wala pong masamang sineselebrate yung relationship. Celebrate relationship. Lagyan po natin yung ng kasiyahan. Ang relationship na ito. Dapat may appreciation. Kasi hindi po tatagal ang isang relasyon nang walang celebration. Amen? Hindi tatagal ang isang relasyon nang walang celebration. Be celebrative, impact makers. Amen? And pangatlo, in verse 5, sabi diyan, you will go back to your old work of planting vineyards on the Samaritan hillsides and sit back and enjoy the fruit. Oh, how you will enjoy those harvests. Amen? Nandiyan pa ba tayo? Amen. Naantok na yarn. Amen? So, how to have a long-lasting love? Una, be restorative. Pangalawa, be celebrative. And pangatlo, it must be productive. Sabihin nyo nga po, productive. Amen. So, a love that is productive will last, but love that is not productive will not last. Amen. So, matagal nang nawalan ng production ang Israel dahil po sa kanilang katigasan ng ulo. Amen. Nawala na ng production ng Israel dahil matigas po ang kanilang ulo. Pagod sila pero hindi enjoy ang fruit of their labor. In fact, puro labor lang pero walang fruit. Amen. Puro trabaho lang, pero walang kita. Puro trabaho lang, pero walang harvest. Tanim lang sila ng tanim, pero walang tumutubo. Kasi ang iba sa kanila, tamad na. Amen? Ang iba kasi sa kanila, tamad na. Hindi na nagiging fruitful yung kanilang buhay. So, what do I mean, impact makers? Any relationship na hindi productive ay hindi maganda. Amen? Ang isang relasyon na hindi na productive ay hindi maganda. Sa isang mag-couple, di ba? Kailangan maging productive kayo maging productive ang bawat isa. Kasi ang pagmamahalan po na nakahilata lang, wala lang 'yon. Amen. So maging productive tayo sa relationship na meron tayo. Amen. For a relationship to last, dapat pares kayong productive sa buhay. Hindi naman sinasabi dito na kailangan nyo magpataas ang dalawa. Hindi naman sinasabi dito na maging mataas ka sa pamilya mo, sa friends mo, sa ka-relationship mo. Hindi naman dito sinasabi. Ang sinasabi dito, maging productive ka sa relationship mo. Amen? Sa ministry mo, sa business mo, sa career mo, sa pag-aaral mo, maging sa pamilya mo. Maging productive ka. Especially maging productive tayo sa gawain ni Lord. Amen. Magkaroon tayo ng sense of productivity. May sense of fulfillment na
dapat may nangyayari po sa buhay natin. Amen po. Kasi hindi naman po lahat ng ginagawa natin ay productive. Amen po. Hindi po lahat ng ginagawa natin ay productive. May mga bagay tayong ginagawa kasi gusto lang natin, pero hindi siya nagiging productive. Amen? So, impact makers, kung ano man yung ginagalawan natin ngayon, pag-aaral mo, career mo, di ba? Hindi siya habang buhay na magagawa mo. Hindi palagi ayun yung gagawin mo. Kaya nga, hanggat binibigyan tayo ng pagkakataon na maglingkod kay Lord, maglingkod na tayo eh. Amen po. Maglingkod na tayo hanggat binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Be productive in your life, impact makers. Una, sa Panginoon. Diba? Hindi naman po lahat ng pastor, kung nasan man ngayon, di ba? Hindi naman lahat ng pastor na meron tayo or yung mga nakikita natin ngayon, di ba? Sila din yung minsan parang nagkakaroon din ng yung mga ginagawa nila, parang hindi din naman nagiging productive. Lahat naman tayong mga tao dito sa mundo, may mga ginagawa tayo na hindi tayo nagiging productive. Na parang gusto lang natin siyang gawin, parang trip lang natin siyang gawin, pero hindi siya productive. Na kaya nakaka-feel tayo, kung na-feel nyo, na parang napapagod kayo sa isang bagay. Diba? Sa isang relationship, diba? Parang nakakaramdam ka ng pagod kasi hindi na kayo productive. 'Di ba? Hindi na productive yung relationship mo. Ako po minsan na feel ko sa akin lang mismo hindi sa karelasyon. Hindi about sa relationship. Ako po kapag may ginagawa po isang bagay, kapag nakaka-feel ako ng pagod, may times na hindi siya productive, may times na productive siya. So, ganun po yung nangyayari sa akin. Siguro mas lumalamang yung di productive. Nung mga nakaraang taon. Kasi parang mas lumalamang yung yung pagiging di productive ko. Kasi parang ginagawa ko lang isang bagay na yun pero hindi ako masaya. Parang ginagawa ko yung bagay na yun pero sobrang pagod na pagod ako kahit isang bagay lang yun. Isang gawain lang yun na ginawa ko. Parang pagod na pagod yung katawan ko na para bang lumakad ako ng Luzon hanggang Visayas. Diba? So parang nakakaranas po tayo ng pagod or nafe-feel natin yung pagod na pagod yung katawan natin sa isang bagay na hindi tayo productive. Sa relationship din. Diba? Amen po. So, be productive in your life. Una sa Panginoon. At kung nasan man tayo ngayon, hangga't maaari po, luwalhatiin po natin ng Diyos. Kung inuutos po ng Diyos na magdisipulo po tayo, magdisipulo po tayo. Kung inuutos po sa'yo ng Diyos, or binababa sa'yo ni Lord na mag-invite ka ng kaklase mo, mag-invite ka. Mag-akay ka ng kaluluwa na kaya mong iakay kay Lord. Dali mo yung classroom mo dito kung kaya mong dalhin. Para lang masama mo at para lang makaakay ka ng kaluluwa. Amen? Mag-akay tayo ng kaluluwa para sa Panginoon sa iba't ibang kapamaraanan. Amen? Nandiyan pa po ba tayo? Joshua na lang?
Nandito. Andiyan pa po ba tayo? Amen. So, dito, in any relationship, corporate or romantic, so hindi po tayo tatagal kung hindi tayo productive. Amen? Binigyan ka ni Lord ng buhay, ng relasyon, ng pagkakataon na gawin mo yung isang bagay na yan. Binigyan ka ni Lord ng opportunity na magtrabaho. Binigyan ka ni Lord ng opportunity para makapagtapos ng pag-aaral. Binigyan ka ng opportunity ni Lord para makapag-invite ng mga makaakay ng mga kaluluwa. Be productive. Amen. Karirin mo na. Sabi mo sa katabi mo, karirin mo na. Amen. Maging productive po tayo sa mga ginagawa natin. Lalo na po sa paglilingkod natin kay Lord. Be productive. Amen. And pang-apat and lastly po, in verse 6, sabi po dyan, the time is coming when watchmen will call out from the hilltops of Ephraim, on your feet, let's go to Zion, go to meet our God. So, pang-apat and lastly, it must be submissive. Sabihin nyo nga po, submissive. Amen. So, Zion, here speaks the rulership of God in their lives. So, matagal na kasing nawawala at nagwawala ang Israel. Amen po. Matagal na silang hindi sumasamba at hindi nagsisimba. Kaya nga po sinabi dito, muli tayong sasamba at muli tayong magpapasailalim sa kalooban ng Diyos. Sa kalooban ng Panginoon. A love that is submissive will last. Kasi hindi po magtatagal ang isang relasyon nang walang submission. Amen? Kaya po, kung mapapansin po natin, kaya po magulo ang isang tahanan. Di ba? Ang isang kumpanya, ang isang bansa. Kasi may isang hindi nagpapasubmit. Kaya magulo yung pagsasama. Yung isa hindi nagpapasubmit. Amen. Kaya marami pong naghihiwalay eh. May hindi nagpapasubmit. Kaya marami pong nasisirang relationship. May hindi nagpapasubmit. Amen. Una, we must learn how to submit God. Then to man, then to woman, sa anak, sa authority, then submit to one another. Kasi impact makers, importante po ang submission. Amen? Importante po ang submission. Di ba po sa isang sa school po, kapag may activity po kayo, di ba? Parang nagmamadali na kayong isubmit yung activity nyo kasi deadline na. Di ba? Kasi importante siya. Importante siyang gawin, importante siyang ipasa. Amen? Importante siyang ipasa sa teacher mo, sa prof mo, di ba? Kaya sinasubmit mo siya. So, same sa ating Panginoon. Same sa ating pamilya, sa friends, sa ka-relationship natin. Amen? Kailangan nagpapasubmit tayo. Amen? Kailangan nagpapasubmit tayo. Pansinin natin yung magulong structure, walang nagsasubmit. Lahat sobrang galing, lahat gusto boss,
lahat gusto maging head, lahat gusto tama. Alam nyo naman, yung babae lang lagi Joke lang. Joke lang. Joke lang, guys. Haha. Inaantok na kasi kayo. Amen? Di ba, lahat gusto maging tama. Kaya nagiging magulo ang mga bagay-bagay. Kaya nagiging magulo yung relationship. Kaya nagiging magulo yung relasyon mo sa Diyos kasi hindi ka nagpapasubmit. Amen? Kung gusto natin ng magulong tahanan, di ba? Huwag kang magpasubmit sa magulang mo. Lalo na kung ikaw ay under their authority. Di ba? Kaya kung ikaw ayaw mo magpasubmit sa magulang mo, kuha ka sarili mong bahay. Gusto mo maging head, di ba? Gusto mo lagi ikaw yung susunod. Kung gusto mo, ikaw lang at ikaw yung tama, bumili ka sarili mong bahay. Di ba? Kung gusto nating maging maayos ang ating buhay, ang ating relationship with family, with the Lord, with friends, magpasubmit tayo. Amen? Magpasubmit tayo. Learn to submit. Na kapag alam mong tama siya, magpakumbaba na. Tigil na natin yung pride. Aray ko. Pride. Di ba? Ang pride, sandali lang yan. Tapakan mo lang yan, tapos yan eh. Di ba? Na kahit matanda ka pa, learn to admit your fault and submit to right. Kahit kinorek tayo ng mga mas nakakabata sa atin, kung tama naman yung sinasabi nila sa atin, pasubmit tayo. Admit your fault. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon tama tayo. Di ba? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon tama yung ginagawa mo. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon tama yung sinasabi mo. Di ba? Pasubmit tayo. Especially pasubmit tayo kay Lord. Kasi hindi lahat ng alam mo ay tama. Hindi lahat ng alam mo ay makakabuti sa'yo. Amen? Ang sinasubmitan naman natin ay hindi naman basta tao eh. Kundi yung katotohanan at yung salita ng Diyos. And tonight, I pray na ma-experience natin itong long and lasting love na to. Possible ang pag-iiwalay. Amen? Amen? Possible ang away, pero possible din ang pagtagal. Possible din ang forever. Possible din ang long and lasting love. Amen? Naniniwala po ba tayo doon? Naniniwala po ba tayo doon? Amen. And as I conclude po, how to have a long and lasting love? Una, it must be restorative. Paparestore natin yung love na nawala sa atin, especially kay Lord. Amen? Pangalawa, it must be celebrative.
Celebrate natin yung relationship natin with the Lord, with family, with friends, with the churchmate, with mentor. Amen? Hindi po masamang mag-celebrate. Hindi po masamang mag-celebrate. And pangatlo, it must be productive. Maging productive po tayo. Hindi lang sa ginagawa natin sa araw-araw nating mga buhay, maging productive tayo sa Panginoon, sa mga ginagawa natin sa Kanya. Amen. And panghuli, pang-apat, it must be submissive. Learn to submit, impact makers. Pasubmit tayo. Again, hindi palaging tayo yung tama. Hindi palaging tama yung ginagawa mo. Hindi palaging yung kagustuhan mo lang din yung masusunod. Amen. Learn to submit. In verse 3, sabi po dyan, God told them, I'd never quit loving you and never will. Expect love, and more love. Verse 4, and so now, I will start over with you and build you up again. Dear Virgin Israel. So may ginamit po si Lord dito na salita na mahirap paniwalaan. Ito po yung word na virgin. Why? Kasi po, yung description ng Bible sa Israel is harlot, meaning maduming babae. Sila ay hinahalin tulad na isang bayarang babae na kinamumuhian ng karamihan. Sumisira ng maraming relasyon, napakarumi yung tingin sa kanya, wasak na wasak yung pagkatao. Yan po yung description sa Israel. Pero, bakit on verse 4, virgin ang description ni Lord? Simple lang po ang mensahe ng Panginoon. The love of God will make you brand new. Again, the love of God will make you brand new. Sinabi lang naman ni Lord na kahit ilang beses ka pang nasagasaan, nabangga, naplatan, di ba? Tumirik, ano pa yung naging kasalanan mo, ano pa yung pagkadumi mo sa buhay mo, kayang-kayang gawin ni Lord na maging brand new. Amen. The love of God can make you brand new. Kayang-kayang baguhin ni Lord yung buhay mo ng sira. Kayang-kayang baguhin ni Lord na maging bagong-bago ang buhay mo. Amen. The love of man will only last for a lifetime. But the love of God will last forever. Amen. And verse 4, sabi po doon, and so now, I will start over with you and build you up again. So, saan nagsimula si Lord? Nagsimula si Lord sa mga taong, hindi nagsimula si Lord sa mga taong ayos at okay. Amen. Hindi siya nagsisimula doon. Nagsisimula siya sa mga taong hindi okay. Sa mga taong malayo sa Kanya, sa mga taong sira yung buhay.
Amen. Doon nagsisimula si Lord. Kaya, kung ikaw man ay hindi okay ngayon, I want you to know, Impact Makers, sa iyo magsisimula si Lord. Amen. Sa iyo magsisimula si Lord. I invite everyone na tayo po ay tumayo. Again, Impact Makers, kung feel natin ngayon ay hindi tayo okay, kung feel natin ngayon yung mga bagay na nagagawa natin sa Diyos, huwag tayong mag-alala kasi babaguhin naman tayo ni Lord. Ako, sa isang katulad ko, sa isang wasak na kagaya ko, sa isang ako na makasalanan, sa isang katulad ko, sasaktan. God will start in me and He will build me up again. Love can make brand. Binago ni Lord ang buhay ko. Alam niyo ba, despite ng dadaanan ko, despite na sasaktan ako, despite ng karumihan ko sa buhay, pinaparanas po ni Lord yung love niya. At ginagawa niya uli. Ng bagong buhay ko. Despite po ng mga nagawa kong kasalanan kay Lord, binibuild uli ako ng Diyos. Ginagawa niya uli akong brand new. Kumbaga sa isang bagay na bagong-bago. Ganon uli yung ginagawa sa akin ng Diyos. So, ano din sa inyo? Impact Makers. Kayang-kayang baguhin ng Diyos. Maging brand new buhay. Pagkakasala nyo sa Kanya, pagkakasala natin sa Kanya, yung mga ginagawa natin kasalanan sa Kanya, despite ng pagkukulang natin kay Lord, gagawin niya uling brand new yung buhay mo. Impact Makers, walang ibang taong makakagawa nito.
kundi ang pag-ibig lamang ng Diyos. That lasts forever. Sa pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa atin, makikita natin na mahal tayo ni Lord kasi inalay niya yung buhay niya. At hindi kayang gawin ng tao yun sa atin. Hindi kayang gawin ng tao na ibigay niya yung buhay niya para lang iparana sa iyo yung pagmamahal. Tanging Diyos lamang ang kayang makagawa nito sa atin. Pwede po ba pumikit tayong lahat? This night, isipin natin, habang nakapikit ka, isipin mo yung love na binigay sa'yo ng Diyos. Alam nyo, hindi naman natin deserve mabigyan ng pagmamahal. Amen? Hindi natin deserve mabigyan ng pagmamahal. Pero si Lord yan eh. Amen? Ilapit mo siya. Nang di na malayo. Isipin natin mabuti yung love na binigay sa atin ng Diyos. Isipin natin mabuti. Waling andot ng buhay ko. Sa panahon na nagkakasala tayo, Pagtanggap yung mo'y binigyan pa din tayo ng dalangin pagmamahal ko. ng Diyos. Ikaw ang nais ko. Hangad ng puso ko. Come on, patuloy na kausapin mo si Lord. Ang yakap ng pag-ibig mo. Patuloy na humingi ka ng kapatawaran na nagmumula sa Kanya. Yamang higit pa sa mundo. Magpasalamat ka sa pagmamahal na binibigay niya. Kahit hindi mo naman deserve yun. Pamalayo, ako'y Hingi ka ng tawad kay Lord. mo. Ikaw lamang. Isipin mo mabuti yung ginawa ng Diyos para lang maligtas ka Jesus, sa kasalanan. ang kailangan. Ikaw lamang. Hallelujah. Sa'yo'y mananahan. Come on, youth. Patuloy nating sambahin ng Diyos sa gabing ito. Itong pagsamba na to ay isang tanda Jesus, ang na inaalay natin yung buhay natin sa Diyos. Isang tanda Ikaw lamang. na mahal natin si Ikaw Lord. lamang. Sa'yo'y mananahan. Hallelujah. Come on, worship God. Hallelujah. Ikaw lamang. Come on, youth, worship God. Jesus, Patuloy ang natin sabihin kay Lord na kailangan natin siya sa buhay natin. Ikaw Come on. lamang. Hallelujah. Ikaw lamang. Sa'yo'y mananahan.
Ikaw lamang sa aming kailangan, Panginoon. Jesus ang Hallelujah. Lord, inaalay namin lahat ng pagkakasala namin sa buhay. Lord God, patawarin mo po kami, Panginoon. sa'yo'y Lord God, salamat sa pagmamahal mo, Panginoon. Lord, hindi namin ito deserve, Panginoon. Pero patuloy mo po itong binibigay sa amin. Hallelujah. Salamat, O Diyos. ang kailangan. Come on, you Ikaw worship God. lamang. Kantahin natin tong song na to. Tanda ng pagmamahal natin sa Diyos. Hallelujah. Ikaw lamang, Jesus ang kailangan. Yes, Lord, Ikaw lang ang aming kailangan, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Ikaw lamang, Hallelujah. sa'yo'y mananahan. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang, Jesus ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Sa'yo'y mananahan. Sa'yo'y mananahan. Come on, youth. Patuloy nating namnamin yung pagmamahal na ibigay sa atin ng Diyos. Tonight, naniniwala ako na pinaranas na sa'yo at ibibigyan ka uli ni Lord ng pagmamahal na hindi mo naman deserve. Amen. Bibigyan ka ni Lord, ibabalik ni Lord yung love na nawala sa'yo. At gagawin ka uli ni Lord na bagong-bago. Bibigyan ka uli ni Lord ng bagong-bagong buhay. Gagawin ka ulit ni Lord na brand new. Amen. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat po sa gabi pong ito. Salamat po sa salita mo. And also, Lord, thank you for reminding us, Panginoon, tonight sa long and lasting love na paparanas at paparanas mo sa amin. Lord, salamat po. Lord, matatapos lang po, Panginoon, yung month of love. Pero Lord, hindi pa matatapos yung pagmamahal mo sa amin. Naniniwala kami, Lord, na araw-araw mong ipaparanas sa amin, Lord God, yung pagmamahal, Lord God, na hindi po namin deserve. Lord, patuloy na patawarin mo po kami. Sa panahon na nawawala na po yung love namin sa iyo, Lord God. Sa panahon po na nakakalimutan na namin na mayroong Diyos na nagmamahal sa amin.
Lord, salamat po sa gabi pong ito. Salamat po sa salita mo, O Diyos. Lord, salamat sa pagmamahal na walang hanggan. Salamat sa pag-ibig mo na hindi nagbabago. Salamat sa pag-ibig mo na hindi nagkukulang kailanman, O Diyos. Salamat po, Diyos. Lord, mahal ka po namin. Mahal na mahal ka po namin, Lord. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Patuloy po namin iaalay ang aming buhay sa iyo, Lord God. Patuloy po kaming magpaparestore. Patuloy po kami magse-celebrate, Panginoon, sa iyo, Lord God. Patuloy po kami magiging productive, Lord God, sa mga ginagawa namin sa iyo. At patuloy po kami, Panginoon, na magpapasubmit, Panginoon, sa iyo. Dahil, Lord, alam po namin, Panginoon, na kapag ginawa po namin ito, Lord God, ay magiging maganda at maayos, Panginoon, ang buhay po namin, Lord God. Lord, salamat po sa buhay ng mga kabataang kasama kong ito, Lord God. Naniniwala po ako, Panginoon, na araw-araw mo pong ipaparanas yung pagmamahal mo, Panginoon, yung pag-ibig mo, Lord God, sa kanilang buhay, Lord God, maging sa kanilang pamilya, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po sa gabi pong ito, Lord God. Lord, mahal ka po namin. Mahal na mahal ka po namin, Lord God. Tapos lang ang buwan ng pagmamahal, Lord God, pero hindi pa tapos yung pagmamahal mo, Panginoon, sa amin. Salamat po, Diyos. Sa iyo lamang po namin binabalik ang mayamang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng Amen! Amen! Come on, malakas na palakpak po para sa ating Diyos. Amen and amen.